diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. Hunger for power. It will divide the nation. Anong araw na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung ano ang ibig sabihin ng public servant, no? So, bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal ay nakita natin kung paano ang isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na, at nung kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So, karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito ay simula pa lamang. Simula pa lamang. Naku, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero ang importante dito nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Ito, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no, sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita.
na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi nila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe at ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Ito Opo. po ang isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating na December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating Tatay Digong.